Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyo pong mga tagapakinig. Opo, salamat sa panahon at sa panig po ng tanggapan ng Executive Secretary. Ito ho muna, no? Ano po ang pinagbasehan ng suspension order ni Governor Edwin Hubahib at ito ho bang 60 days na ito? Ano pong ating inaasahan na mangyayari? Una po doon sa pinagbasihan. Napanood ko po yung interview po kay Mr. Alvarez po. Sinasabi po nila wala pong due process. Pero po under the rules po, after po makapag-file ng answer po yung respondent, pwede na pong maglabas ng order for preventive suspension. So, for the record po, sinasabi ko po nakapag-file po si Governor Jubahib ng kanyang answer, tapos nag-base po kami dun sa complaint. And dun sa answer niya, at nag-recommend po kami kay Executive Secretary ng preventive suspension. Alright, Sa pangalawa po, go ahead. sa preventive suspension po, I understand in-implement na po ng DILG at meron na pong nag-oath na acting governor po. So, hindi ko lang po alam kung anong actually pong nangyayari doon sa lugar po, no, kung sino po yung nag-exercise ng powers considering na meron pong reports na ayaw bumaba. Yan po, hindi ko po alam. Opo. Sige po. Attorney, kasi nga po ang ang claim no ng kampo po ni Governor Hubahib ay hindi dumaan sa due process. Para bagang sa akin, sa mga nababasa ko, wala pong report na he was first asked to answer the complaint. So, nung bang nagreklamo ito pong si board member Amit, na furnish po si Governor Hubahib ng kaukulang reklamong ito at he was told to answer and he replied? Yes po. In fact po, sa kanyang pong answer, inamin din po niya na natanggap niya po yung notice na binigay sa kanya po ng Office of the President requiring him to answer. Tapos nga po, 2 beses nga po siya nag-file ng motion for extension of time to file his answer. And then eventually po, final po niya yung answer niya. Verified po yun, sinumpaan naman po niya yun. Meron po sa record. Okay, ang kwento ho ba dito ma'am, kung mamarapatin po lamang ninyo ha, na tungkol po sa service vehicle na pag-aari po ng provincial government na i-assign kay board member Amit para niya gamitin pero ni-recall ni Governor Hubahib at ipinagamit daw sa engineering office ng probinsya at kinalaunan daw ibinalik po naman kay Amit. Totoo ho ba yun? Ayan po yung allegations ni Governor na naisoli naman po niya noong December 2022 po. Opo. Oo. Sabi po niya po yun. Pero hindi naman po pa nakakapag-comment on the answer yung complainant po kung totoo pong nangyari yon. Pero anyway, at least now is not the time po para sagutin yon kasi sa investigation by the investigating authority, doon po nila pwedeng i-fully stretch out yung matters po. Okay, meron pong claim ang kampo po nila Governor, kung nyo rin po napakinggan ang mga panayam po sa kanilang kampo, hindi ho ba, na umano'y may pakiusap daw si Special Assistant nga ng Presidente, si Anton Lagdameo, kay Governor Hubahib na huwag pahintulutan yung maisog rally sa kanilang lalawigan at hindi daw ho nakiharap itong si Governor kay Ginoong Lagdameo. Kaya ito raw po naging resulta sa kanyang hindi pagsunod sa pakiusap na ito. I will have no knowledge of that po, sir. First time ko lang po narinig yan doon yung sa link po na pinadala ninyo for me to watch before this interview. Doon ko lang po una narinig. Opo. So, first time niyo ho narinig yung aligasyon na iyon na may pakiusap sa Ginoong Anton Lagdameo? Opo. Opo. Kayo ho ba'y nakipag-ugnayan kay Ginoong Lagdameo to find out? Totoo ba yun o hindi po? Ay, hindi po. Hindi po. Kasi late in the afternoon na po napadala sa akin yun and I don't even have, I don't even have the number of
Mr. Lagdameo po Opo, to verify. Yun po. Opo. Sige po. And I hope you don't mind us asking para nga po natin makuha po ang kabuuang panig ng mga tao na binabanggit po sa ating panayam. Ngayon, Attorney, suspended for period of 60 days. Ano po ang mangyayari sa 60 days na ito? Ano po ang mangyayari? What Opo, do you mean po? meron Pagdating po hubang sa, or on our end, meron ito po? hubang kaukulan na mga pagdinig o anuman pong proseso, Opo. and then ano po ang administrative proceedings na mangyayari po dito? Opo, kung base po sa Local Government Code po at saka sa Administrative Order 23 implementing the provisions of the Local Government Code tungkol po dito sa mga admin cases against local government officials, ang next po na gagawin ng Office of the President po is to refer this case to the DILG po for preliminary investigation po. And then Tapos yung mga next steps po, yung DILG na po ang gagawa po nun. So ang DILG po, magko-conduct po siya ng preliminary investigation to determine kung merong prima facie case for this matter to become a formal proceeding. Itutuloy po ba na may kaso yung si governor? Kung meron naman pong kaso, ipoproceed po nila sa formal investigation. Para pong sa court proceedings din, meron pong opportunity to present evidence on both sides. And then, after that po, si DILG po magsasubmit po ng recommendation sa Office of the President. Sa ilalim po ng binanggit sa official statement po ng tanggapan ng Executive Secretary na Republic Act 7160, ito yung Local Government Code. Theoretically, ma'am, hanggang saan ang pwedeng penalty sa isang umano'y nagkamali nga po na lokal na official sa pagpapatupad po ng kanyang tungkulin? Depende po sa gravity, pero nakalagay po sa batas, either suspension ng penalty po ang pinag-uusapan, suspension po, or dismissal from service. Depende po sa gravity. Opo, at saka application ng mga aggravating and mitigating circumstances. Pwedeng humantong sa pagkakaalis sa pwesto at ang mag-aalis sa kanya mismong presidente ng Pilipinas. Opo, si Presidente po ang disciplining authority po. Pero ang magre-recommend po ng action po, kung itutuloy nga po ito na formal investigation, or kung ano po yung penalty na i-impose, yung DILG po ang magre-recommend. Opo. Yun hong suspension na ipinataw ngayon, ang claim po naman ng kabilang kampo, ito po'y maituturing na penalty. Ano po ang inyong tugon doon? Opo, go ahead, ma'am. Hindi po yan penalty, even by Supreme Court jurisprudence na po yan. Marami, lang po yan. Hindi po penalty, lang po yan. Parang mabigyan lang ng opportunity yung disciplining authority sa investigating authority to conduct yung investigation without yung possible interference ng person complained of. Okay, opo. Doon po sa sinasabi naman po ng iba na kung pag-uusapan lang po ay gantong uri po ng mga abuso sa kapangyarihan, marami daw pong gantong mga lokal na opisyal. Ano po ang tugon doon ng inyong tanggapan para po sa mga may reklamo din sa ilang pong mga local officials kung gugustuhin nila na idaan din po sa gantong proseso? Sa katunayan po, marami pong pending na mga ganyang klase din po dito po sa office namin po. So, tama po yun. May mga similar matters po na ganyan po. Opo. Pero mukha po kasing, sa nagdaan po kasi wala ho kaming nabalitaan so far. Baka lang po hindi ho nabalita nga. Na aksyon ng tanggapan ng Presidente sa mga reklamo against government officials based on the Local Government Code. Ito po ang kauna-unaha sa kasalukuyang administrasyon. Meron pa ho bang susunod? Hindi po, meron po kami mga nilalabas. Pero yung mga iba po, meron pong mga na-preventive suspension ng governor na nag-appeal dito. Meron pong
mga nilalabas din po yung Office of the President ng stay order. Parang sa administrasyon po na to, so far po, under me po, na while during the time na nandito po ako, meron na pong mga lumabas na mga stay orders against preventive suspensions imposed by local government officials on their fellow local government officials. Pero meron hubang reklamo din laban sa mga kasalukuyang incumbent governors? Maaari po, pero hindi ko po, Opo, wala po opo. sa akin ang records po, nasa Opo. kabilang office po. Opo, opo. Meron din naman po. Opo, opo. Marami po. Opo. Marami po silang reklamo sa isa't isa po. Opo. Sino mga nagreklamo? Mga sila sa local government? Opo. Opo. Pero kailan Opo. po yan, ma'am? Ito lang po, no, para nga lang po natin mabalanse na wala hong, kumbaga, walang sinisino, patas ang lahat dito. So, meron din pong ilalabas ang tanggapan ng Executive Secretary na suspension order o dismissal ng mga kasong isinampa to make it public para malaman po na hindi lang po ito nag-iisa na tanging kaso po na inaksyonan po ng tanggapan ni Secretary Bersamin? Hindi, marami naman po kaming nilalabas. It's just, siguro po, hindi lang sila Nababalita. as vocal or as nababalita. Opo. Opo. Pero ito ho, Baka po doon sa lugar nila po, baka doon locally na pag-uusapan, pero on a national level like this. So, Opo. Pero wala pa hong suspension order sa isang gobernador, ano? Wala pa. Ito ang first time sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos Jr. parang po. Okay, sige po. So sa ngayon, Parang lang po, pero I can get back to you on that po. Opo, yes, ma'am, attorney. So sa ngayon po, ma'am, meron ho bang takdang panahon ang DILG para po sa kanilang gagawing investigasyon at kaukulang rekomendasyon? Opo, meron po i-refer po ng Office of the President sa kanila yon. Pagkatanggap po nila yon, meron pong time frame under the rules po for them to conduct yung necessary preliminary investigation, necessary formal investigation kung necessary po, and for them to make a recommendation to the Office of the President. Okay. So, meron ho bang timetable yan? Like 30 days? Opo, may timetable po yan. So, yung preliminary investigation, dapat po may 20 days po si DILG to determine kung may prima facie case and to make a recommendation to the Office of the President kung i-dismiss yung kaso or i-proceed sa preliminary conference. Ngayon naman po, kung ang recommendation po is mag-proceed sa preliminary conference, pupulungin po yung mga parties, tatanungin po sila kung gusto po nilang mag-formal investigation o walang formal investigation. Kung gusto po nilang mag-formal investigation, 90 days po yung period ng formal investigation from start. And then after po ng formal investigation, maaari po silang pagbigyan ng DILG na mag-submit ng memoranda. Pagkatapos po nilang masubmit yung memoranda or after expiration of the period provided for them to do so, tapos wala po silang sinubmit, si DILG po maggagawa na po ng recommendation, i-elevate po dito sa Office of the President together with all the records of the case po. Okay, sige po. Ma'am, ano lang, I hope you, mamarapatin lang po ninyo. Kasi sa statement po ng tanggapan ng Executive Secretary Bersamin, no, ang sinasabi po dito, sufficiently alleged grave abuse of authority and oppression, alright, on the part of Governor Hubahib in connection with the recall of BM Amit Service Vehicle without legal basis. Pero dito po sa statement naman ng DILG, may binabanggit po dito, complaint against him by various parties which raises concern regarding alleged misuse of authority, potential oppression, and utilization of government funds to advance the interests of a private company. Parang wala ito doon sa statement ni E.S. Bersamin. Meron ho bang ganong issue? Paggamit ng government funds to advance the interests of a private company? Kanino pong statement po ulit ito? Statement po ng DILG? Opo, galing kay Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr. Opo. Baka po kasi hindi ko lang po alam kung meron po kasing rules po. Nasa rules po yung
hindi pwedeng mag-disclose ng mga Aha. baka na-confuse lang po si DILG secretary po natin kasi possible po na ang isang public officer, local government official, marami pong reklamo sa kanya. Mhm. Baka na-confuse na dun sa others pa. Pero officially po sa tanggapan mismo ng presidente, ang tanging reklamo lang ay doon sa service vehicle. Hindi po totoo yan. Meron pa pong iba. Meron pang iba pero ito ho lamang ang nabanggit sa official statement ni ES Bersamin. Opo, kasi dyan po kami nakapaglabas ng suspension order yung tungkol po sa sasakyan. Opo. Pero meron pa pong mga iba. Okay, mabuti nga po't na iklaro po namin ito. Opo. Sige po. So, ma'am, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Mainam nga po ito, no? Na nakuha po namin ang inyo pong panig kasi nga kahapon pa ho kami tumatawag para po sa kaukulang pong siguro lang na mapakinggan po ang tanggapan ng presidente dito po sa isyong ito, ma'am. Opo, salamat din po. Opo. Thank you, Attorney. Si Attorney Annalisa Logan, ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.